Hello mga Kasantaholics! Nandito po ngayon tayo sa bayan ng Arayat, Pampanga. Ang patrona po nila sa bayan ng Arayat ay si Santa Catalina de Alejandria. Ito po yung isa sa mga imahe ni Santa Catalina de Alejandria. So kung makikita niyo po yung suot-suot niya na may kapa, tapos may layered po yung damit niya, dahil isa po siyang warrior. Ganyan po yung mga kasuotan nila during her period. Ano po yung mga iconographies ni Santa Catalina? Isa na po itong wheel na may mga talim. Okay? Itong wheel na may talim, ito po yung gagamitin sa kanya para pugutan ng ulo. Kaso, hindi po ito gumana or nasira nung malapit na siya sa kanyang liig. Kaya nagalit po ang hari or emperador. Ito po yung ulo ng hari or emperador. Tulad po ng nasabi ko, isa po itong iconography. Kaya imbis na si Santa Catalina, yung ating patrona, ang head na nandito, yung hari po yung, or yung emperor po yung nandito yung ulo. Kasi yung emperor po, sa galit niya at hindi naituloy yung pagputol ng ulo, kinuha po niya yung sword niya, may hawak po siyang sword, upang siya na mismo yung pumutol ng ulo ni Santa Catalina. Pero sa iconography po niya, ang hari po or ang emperador ang ipinakitang nabihead dito sa kanyang iconography. At bilang simbolo, nandito po yung head ng emperor nila during that time. Nakapangalan po kay Santa Catalina de Alejandria ang simbahan nila dito sa mismong kabayanan ng bayan ng Arayat. Kung napanood niyo po yung latest ko na Dalo Balen Santa Ana, ang video ko po ngayon is Dalo Balen Arayat. So mapapanood niyo po dito sa video na ito yung pagdating ng Birhen de los Remedios, patrona ng lalawigang Pampanga, Dalo Balen 2021 dito sa bayan ng Arayat. Mapapanood niyo rin po sa introduction ng video yung pag-alis po ng imahe ng Birhen de los Remedios sa bayan ng San Simon. Galing po siya ng bayan ng San Simon, papunta ng bayan ng Arayat. So, ganun po kalayo yung kanyang nilakbay. Gano'n po yung kalayo? Ito na po yung pinaka mahaba niyang motorcade kasi manggagaling po siya ng bayan ng San Simon. Ito po yung simbahan ng San Simon. Dadaan po siya ng San Simon exit. Ito po yung nagko-crossover sa NLEX. And then dadaan po siya ng Quezon Road, palabas po ng Santo Domingo Circle. Ito po yung rotonda ng Santo Domingo. So ang Santo Domingo ay sakop na po ng bayan ng Mexico. So dadaan po siya ng sakop na ng bayan ng Mexico. And then ang huling dadaanan niya po ay ang bayan ng Santa Ana para makarating po siya ng bayan ng Arayat. Ganun po kahaba yung kanyang motorcade. At saka bawal po yung sundo. Nandun po sa circular letter na inilabas ng Archdiocese of San Fernando, yung mga rules, mga patakaran na alinsunod sa umiiral po na batas ngayon, ngayong pandemya, dahil po iniiwasan po natin na lumaganap ang COVID-19. Sinusundan po natin lahat ng protocols ng IATF. Ito po yung sanay ng gobyerno na gumahandle sa mga protocols na kailangan po nating sundin upang maiwasan ang paglaganap ng COVID-19. So isa nga po sa mga alituntunin na inilabas ng Archdiocese Circular Letter, ito po yung bawal ang sundo. Kung dito po siya pupunta ng Arayat, yung mga nanunungkulan sa simbahan, pati na po ang pare, ay hindi po pwedeng magsundo sa San Simon. So ibig sabihin, yung mga taga San Simon din po, bawal din po ang hatid. Paano po naging bawal ang hatid? Yung mga taga San Simon din po, ng mga nanunungkulan, PPC, tinatawag po nila na Parish Pastoral Council ng bawat parokya. Yung Parish Pastoral Council po ng San Simon, pati na ang pare ay hindi po pwedeng sumama sa motorcade going sa Arayat. Paano po sila inililipat? Ang coordination po ng mga kapulisan, mga militar po natin, sila po yung mga coordinated. So yung mga kapulisan po, mga militar from San Simon, sila po yung maghahatid dito po sa bayan ng Arayat. Ganun po yung mga alituntunin na dapat nating sundin. So ganun din po ang nangyari nung inilipat siya sa Santa Ana.
hindi po pwedeng magsundo, hindi po pwedeng maghatid. Kung saan man siya galing at kung saan man siya papunta. Pinag-uusapan po natin ang canonically crowned image ni Virgen de los Remedios. Uulitin ko po, inulunsad ang Dalo Balen o ang pagdalaw ng imahe ng patrona ng lalawigang Pampanga na si Virgen de los Remedios sa bawat bayan ng Pampanga. Ang Pampanga po ay may 22 towns. So meron po siyang 22 towns na dadalawin. Yun po yung Dalo Balen. Inilunsad po ang Dalo Balen 2021 bilang paggunita sa 65th year canonical coronation ng Virgen de los Remedios. So 65 years na po siya na canonically crowned or koronada. Ito po sa atin sa lalawigan ng Pampanga, ang kinokoronahan po natin every September 8 ay ang patrona natin na si Virgen de los Remedios. Yun po yung dumadalaw ngayon sa bawat bayan. Kasama po sa pagdalaw ng Virgen de los Remedios, lagi pong kasama sa krusada ng Virgen de los Remedios ang imahe ng Santo Cristo del Perdon. Ito po yung nakapakong si Cristo. Santo Cristo del Perdon y Caridad. Bakit po may caridad? 65 years ago, nung maumpisahan ng krusada, ito po yung kanilang mithiin kung bakit po merong dalo, balen, or dumadalaw yung imahe ng Virgen de los Remedios sa bawat bayan, kasama ang Santo Cristo del Perdon. Kaya po binigyang titulo ang Santo Cristo del Perdon y Caridad or Charity. Ito po ay dahil salamat. Sa bawat bayan po na dinadalaw ng Virgen de los Remedios at ng Santo Cristo del Perdon, yung mga may kaya po nagbibigay ng lamak. Ano tong lamak? Ang lamak po ay salitang Kapampangan. Ang ibig sabihin po ng lamak ay donations. Ito po yung kusa na binibigay ng mga may kaya. Kahit yung hindi po may kaya, yung gustong-gusto po nilang ibigay, kahit hindi po ito pera, kahit goods po ito, used clothes, pagkain, pwede po. Ito po yung tinatawag nilang lamak. Anong gagawin ng krusada sa lamak? Sa pagdalaw po ng Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon sa bawat bayan, ipamimigay po nila yung naipon nilang lamak sa mga mas nangangailangan. Doon po nag-umpisa ang krusada. This year, 3 po sila. Kasama po nila this year ang imahe ni Patriarca San Jose. Inilunsad ng ating Pope, si Pope Francis, ang kasalukuyang Pope po natin, ang year na ito, year 2021, bilang year po ni St. Joseph. Kaya isinali po siya sa Dalo Balen. Pamilya po sila ngayon, si Mama Mary, si Jesus, kasama ang kanyang husband na si St. Joseph. So pamilya po sila ngayon na dumadalaw sa bawat bayan.
lahat ng aking mga subscribers and viewers. Kaninang umaga na-check ko po yung subscribers ko po, nasa 922 na. Maraming salamat po sa inyo. Sana pag na-check ko po mamaya ay dumami pa. Maraming salamat po sa inyong suporta. At nasa 5.8k na po yung aking followers sa TikTok. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking mga social media accounts, sa TikTok man yan o sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, pakipindot na lang po yung subscribe button sa baba. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kung may gusto pa po kayong ipa-vlog, paki-comment down below na lang po. At susubukan ko po sa abot ng aking makakaya na i-vlog ang gusto nyo pong ipa-vlog. And don't forget to hit that notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking mga vlog. Muli, Happy Easter! Happy Easter!